Magandang araw mga kaibigan at welcome sa inyong paboritong podcast na handang makinig sa mga kwento ng buhay at pag-ibig. Ako nga pala si DJ Joe at ngayon ay samahan niyo ako sa kwento ni Ana, isang kwento ng pag-ibig, pagkakamali at mga desisyon nagdala sa kanya sa kasalukuyan. Si Ana ay isang simpleng babae na lumaki sa probinsya. Hindi siya nangangarap ng kung ano, basta ang mahalaga sa kanya ay buhay na payapa at kasama ang pamilya. Pero gaya nga ng sabi nila, hindi na rin hawak ang tadhana. Noong desisyon si Ana na lumuwas ng Maynila para magtrabaho. Hindi niya inaasahan na sa isang simpleng araw ay makikilala niya si Leo. Isang mabait at maalalahaning lalaki na tila kayang punuin ang bawat kakulangan sa puso ni Ana. Mabilis ang naging takbo ng kanilang pagsasama. Ilang buwan pa ang lumipas, ngunit tila buong buhay nila ang ibinuko sa isa't isa. Sabi ni Leo, "Ako ang magiging gabay mo dito, Ana. Hindi kita iiwanan." Naniwala si Ana dahil sa kabila ng lahat ng hirap at lungkot sa paglayo niya sa probinsya, sa piling ni Leo, naramdaman niya ang kapanatagan. Pero sa bawat kwento ng pag-ibig, dumarating ang mga pagsubok. Unti-unting napansin ni Ana ang pagbabago kay Leo. Madalas na itong wala, at kung dumadating man ito ay may dala ng malalim na dahilan na tila tinatago ng ibang katotohanan. Nagkaroon ng kalingas-ngas tungkol kay Leo, mga bulong-bulungan na meron itong ibang babae. Hindi alam ni Ana ang gagawin. Gusto niyang maniwala na siya lang ang mahal ni Leo. Pero ang bawat pag-uwi ng huli sa madaling araw ay nagpapaalala ng kanyang mga alinlangan. Isang gabi, sinundan ni Ana si Leo at doon niya nakita ang katotohanan. May kasamang ibang babae si Leo. Nang makita siya ni Leo, tumakbo ito at nagmamakaawa. "Patawarin mo ako, Ana. Hindi ko ginusto ito. Mahal kita." Ngunit sa sandaling iyon, parang durog-durog ang puso ni Ana. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking inakala ng makakasama niya habang buhay ay kayang magtaksil. Dumaan ang ilang araw na puno ng luha at sakit para kay Ana. Iniisip niya kung ano ang gagawin, kung dapat ba niyang patawarin si Leo o kalimutan na lamang. Pero naisip niya rin ang mga masayang alaala, ang mga pangako at ang pagmamahal na minsan niyang naramdaman para sa lalaki. Sa huli, nagdesisyon si Ana na kausapin si Leo. "Patawad na. Hindi ko agad napansin, Leo. Pero sana'y hindi mo na lang sana pinagsabay ang lahat. Hindi ko kaya." Si Leo ay patuloy na nagmamakaawa, nagsasabing magbabago siya, na hindi na siya kailanman muling magtataksil. Pero si Ana, alam niya sa kanyang puso na mas mahalaga ang sariling respeto at kapayapaan. Kaya sa huling pagkakataon, pinatawad niya si Leo. Ngunit pinili niyang hindi na ito balikan. Ngayon, si Ana ay bumalik sa probinsya, dala ang mga aral ng kanyang mga pinagdaanan. Natutunan niyang minsan, kahit kaano ka magmahal, may mga tao talagang hindi magbabago. At sa halip na pilitin ang isang bagay na hindi para sa iyo, mas mabuting palayain ang sarili sa isang mapait na kwento at magpatuloy sa buhay. Mga kaibigan, sana'y may natutunan kayo sa kwento ni Ana. Sa buhay, minsan kailangan nating magtiis, ngunit mas mahalaga pa rin ang magtiwala sa sariling kakayahan at ibalik ang pagmamahal sa ating mga sarili.